Excited ka na ba? Yes! Grabe, may video ba siya? May video ba? May video ba siya? Wala? Grabe, no? Itong magsasalita dito, ito yung tinatawag namin. Tinatawag namin na online queen of the South. Pag sinabing online queen, siya yung queen ng mga online. Okay! Excited ka ba? Yes! Ito yung malapit. Singgol. Wow! At saka hindi papayag. Ito yung pinakamaganda. Yes! Sabi niya, excited na talaga si Kuya eh. Excited ka ba? Yes! Ito yung malapit. Global Ambassador. Yes! Hindi na balakpak nyo, Global Ambassador to. Ito yung matindi. Multi-millionaire. Mas nakaka-excite o nakaka-excite? Nakakagigil. Alam mo kung bakit ang chicken niya? 1 million. Makilit-kilit. Excited ka ba? Alam mo ba kung saan niya nakuha yun? Yes. Siyempre, sa online queen nga siya. Ibig sabihin, talagang sobrang lupit ng online ngayon. Gusto mo ba kumita sa online? Yes! 1 million? Yes! Grabe to. Itong mga sasabihin niya na yun, namnamin mo nagtulog. Alam mo kung bakit? Kapag ito ninamnam mo, no wonder, ito na rin yung susunod, nakikita ng 1 million dito sa Jalen Friday! Yes! 1 million! Grabe po. Ang hihina pa rin. Hindi ko talaga narinig. Yung hindi po malakpak, hindi ko talaga narinig. Kasi hindi po malakpak. 1 million! 1 million! Grabe po. Multiple card at check. Nakaka-excite? Mas ma-inspired ka, dapat ka manggigil. Alam mo kung bakit? Nagawa niya, mas magagawa mo. Kung babae ka, babae siya. Maganda na lang siya. Dahil! Ay, malupit kung lalaki ka, sa challenge ka. Kasi mas malakas ka dito. Ganun, tama ba? Yes! 1 million! 1 million! Ang tawag niyo ako'y papaya! Tumayo tayo! Medyo kayo palakpak! Para kulitin ang kampanya! Yes! Grabe, palakpakan naman natin si Upline Rico! Ayun, oh! Ang hina naman ang palakpak! Palakpakan naman natin! Ayun! Morning! Excited ba kayo? Yes! Na kumita lang 1 million cheque? Yes! Grabe, no? Sino po dito, bago ako mag-start, sino po dito yung mga first-timers? Ayun, palakpakan naman natin yung mga first-timers. Yan. Sino dito yung mga many-timers na? Ayaw mami, no? Palakpakan naman natin yung mga nag-dip na mga first-timers. Ayun. So, anong meron tayo dito ngayon? May pag-ganun pa na. In fairness, pinaghandaan ko to, ah. Di ba? Paano po kayo naghanda? Ay, grabe naman yun! Bakit? Ano pong ginawa nyo? Wife nyo po? Wife? Grabe naman sila. Sarapan! Ano? Sarapan niya! Wife nyo po si... Ay, hindi ba? Sorry. Last week ko offline.
yung i-prepare na food mamaya, dalawa lang yung nagtaas eh. Pakinote na lang. Sabi ni mo, sana nagtaas ako. Ayun. Ano pag-uusapan natin ngayon? Na-inspire ba kayo sa mga naunang mga sharers? Yes! Nakaka-inspire. Pag mga may lalaki pala, no, si Jojo, na-inspire ba kayo sa kanya? Yes! Ayun. Na-inspire ba kayo kay partner Kim? Yes! Na-inspire ba kayo? Sino yung next kay partner Kim? Si Ate Kim. Ay, hindi. Bago pala siya. Kung nakikinig talaga kayo, sino nga yun? Si Mary Jane. Ayun. Na-inspire ba kayo sa kanya? Yes! Ayun. Na-inspire ba kayo kay partner Priscilla? Yes! Na-inspire ba kayo kay Janine? Ay, grabe. Ang dami talagang fans ni Janine. Palakpakan naman natin yung mga naunang mag-share. Ayun. Grabe na talaga ngayon, no? Ang dami-dami na talagang mga kumikita ng malaki. Sino-sino po dito ang naniniwala siya na nakaupo siya dyan ngayon at siya na yung susunod nakikita ng malaki? Yan. Palakpakan niyo naman yung mga sarili mo. So, ayun. Simulan ko na. Ako po si Tanya Morales. I'm a registered nurse by profession. Sino po yung mga nurses dito? Ayun, meron. Napapalapakan naman natin yung mga nurses. May mga kakilalang nurses. Ayan. Alam na may nurses. Ayun, at least nagkakaintindihan tayo. Ayun. Nurse po ako by profession but never been employed by choice. Bakit? Kasi isa po ako sa mga tao na naniniwala na hindi ko kailangan mag-abroad para lang kumita ng malaking pera. Kasi, when I was a bata pa, when I was a kid, growing up, nakita ko, lumaki ako sa environment ng mga negosyante. Yung lola ko, yung great-grandmother ko, siya talaga yung may mga negosyo. Talagang, yung great-grandmother ko, she's a woman, namatay ng maaga yung husband niya. So, forced to magsikap siya. So, siya yung may mga asyenda, may mga katubuhan, may mga copra business, mga ganun. Ang laki-laki ng bahay na tinitirhan ko ng bata ko dahil yun sa great-grandmother. Tapos, yung grandmother ko naman, teacher. Ganon. So, na-compare ko yung life nila na growing up. Na, iba talaga. But kami, parang nadamay na lang kami dahil dun sa lola ko. But, yun ang isa sa nagbigay sa akin ng confidence na hindi ko naman kailangan mag-abroad talaga para kumita ng malaking pera. Kasi marami naman mga yumayaman na nandito lang sa Pilipinas. Tama po ba? Yes! Naniwala ba kayo doon? Yes! Oo naman. Ang dami-daming mga mayayaman na hindi naman sila nag-abroad. Diba? Diskarte lang at nasa sa pagtitake lang ng opportunity na dumadaan sa buhay. Tama po ba yun? Yes! Diba? Kung gaano lang tayo ka-open sa mga opportunity na dumadaan. So yun, tinapos ko lang yung nursing for the sake of finishing a course. Kinabahan pa nga ako ng board exam. Kabado ko noon. Sino dito yung mga kabado ng board exam? Kabado ako, bakit? Kasi buong college ko, nursing, nangopya lang ako. Kinopya ko lang yung buong nursing ko, kaya kabado ako ng board exam kasi hindi ko alam kung papasa ako. Wala na akong nakopyahan eh. Di ba? Ayun. But still, first year college pa lang ako, nung nag-dissect kami ng frog. Alam niyo yung frog? Amoy formalin, di ba? Sino dito yung naka-experience ng ganun? Ayun naman, naka-relate sila. Yun, nung nag-dissect kami ng frog, alam ko na talaga na hindi ako mag-nurse. Hindi ko nga lang talaga alam na mapapadpad ako sa networking. Yun. Kasi ang pangarap talaga ng mami ko sa akin is mag-abogada ako. Kasi bagay daw sa akin, madaldal daw ako, tapos napaka-strong ng personality ko. So, mag-lawyer daw ako. Sabi naman ng lola ko, kasi lumaki ako sa lola ko, kaya medyo conservative ako. Wow! Halata ba? Oh, pang lang yung balat kayo. Ay, mapalin lang. Conservative talaga ako, kasi lumaki ako sa lola ko, tapos, yun, sabi ng lola ko, huwag kang mag-abogada, kasi yan lang yung ikakamatay mo. Paano na lang pag natapat ka sa mga victim side, tapos yung suspect, mayayaman, di papatay ka, babae ka pa naman. Sabi ng lola ko, sabi niya, mag-nurse ka na lang. Mag-nursing ka na lang kasi yung nursing in demand sa abroad. That time, syempre, hindi pa naman ako ganun
hindi pa, nalilito pa ako. High school pa yun eh. Nalilito pa ako kung ano yung gagawin ko sa buhay. So yun, pinagbigyan ko yung lola ko kasi siya yung pumapangalawa sa mami ko that time. But yun nga, I just took nursing for the sake of them. Kasi sinabi nila. Di ba, ilan sa atin dito, ang ginagawa natin ng mga bagay-bagay sa araw-araw at sa buhay natin, kaya natin yung ginagawa kasi sinabi ng mama mo, sinabi ng lola mo, sinabi ng kung sinong mahal mo sa buhay. Sino po yung nakaka-relate po? Di ba, marami tayo, guilty tayo dyan eh. Tama po ba? Kasi ganun tayo pinalaki mga Pilipino, pinalaki tayo masunurin sa magulang, pinalaki tayo na blind obedience. Alam mo, hindi mo naman alam bakit ka sumusunod, pero sumusunod ka dahil mahal mo. Di ba? Sumusunod ka dahil natatakot ka. Sumusunod ka dahil importante siya sa buhay mo. So, nung na-figure out ko talaga na ayaw kong mag-nurse, talagang pinanindigan ko yun at nagdasal ako kay God for an opportunity. Nasabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng opportunity na kahit nandito lang ako sa Pilipinas, kaya kong kitain yung kikitain ko as a nurse abroad. So, yun. Actually, after a week nun, dininig naman siya agad. Dininig siya agad kasi na-invite ako sa networking. Hindi ko akalain na may invite pala ako sa networking. Sino po dito sa inyo yung negative sa networking? Taas yung kamay. Yan, mga negative. Palakpakan naman natin yung mga honest na mga negative sa networking. Ayun, negative talaga ako kasi wala namang nag-aral, di ba, para mag-networking. Tama po ba? Lahat tayo, nag-aral tayo para sa kurso natin or naka-mindset tayo na syempre, anak, mag-aral kang mabuti para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. Pero yung saying na yun, parating na-advise sa atin ng mga parents natin, applicable yun ng mga time nila. Tama? Applicable yun ng mga time ng mga kalululahan at kalululahan natin. Pero ngayon, effective pa ba pag nagtatrabaho ka? Kaya pa bang bumuhay ng pamilya ngayon? Hindi na. Minsan nga, dalawa na kayo mag-asawa eh. Nagtatrabaho, wala na nga kayong time sa anak nyo. Nagkakabaon-baon pa rin sa utang. Tama po ba? Yun. So, yun. Nagdasal ako ng opportunity. Tapos, hindi ko akalain na networking yung bibigay. Kaya para sa akin, yung networking talaga, this is an answered prayer. Sino-sino po dito yung kagaya ko rin, na nagdasal ka din, nabigyan ka ng opportunity, tapos biglang may nag-invite sa'yo. Taas mo yung kamay. Ayun, palakpakan naman natin. Hindi na naman ang mga palakpak doon. Oo. Alam niyo ba, sa buhay, ang pinaka-importante is hindi naman kung paano ka nagsimula. Kasi normally, pag simula, excited ka. Parang nung attend ka ng season na to. Kanina, nung pumasok ka dito, di ba excited ka? Di ba? Pero along the way, ano nangyari? Hina na yung palakpak eh. Di ba? Ang pinaka-importante sa buhay is how you sustain your enthusiasm. Lalong-lalo na yung mga kalagitnaan na. Lalong-lalo na yung mga gano'n. Kasi yun ang magdadala sa'yo sa success na pinapangarap mo. Naniniwala po ba kayo doon? Yes! Diba? Kaya sa inyo, lalong-lalo na kung nagsisimula ka, lalong-lalo na kung ikaw yung tipong tao, napakalaki ng pangarap mo, yung simple pag-attend pa lang. Aba. Yung simple pag-attend pa lang ng mga season na ganito, kailangan yung excitement level mo from start till end hanggang umuwi ka, the same. Di ba bakit? Yun ang sikreto. Yun ang sikreto para talagang mabilis mong makuha yung mga pangarap mo dito. Diba? So yun. Excited ba kayo? Yes! Gugutom na ba kayo? Yes! Ano yun? Yes! Ayaw pala eh. Ayun. Nasa na nga ako doon? Sa food. Ayun. Ano? Nawala tuloy ako. Hindi, yung pinrento ko bago yung enthusiasm. Ano po yun? Hindi, yung pinrento ko bago yung in-maintain yung energy. Answered prayer. Ayun, nasa answered prayer. Pero po kami, naman nakikinig talaga kayo. Ayun, para sa akin, this is an answered prayer kasi hindi ko naman talaga linya itong networking. Hindi ko to linya, hindi ko ini-expect na
nakaka-relate ko to. Hindi ko ina-expect na dito ako, magbabago yung buhay ko, dito ako yaman. Hindi ko ina-expect tong lahat. Kasi in fact, dati nababaduyan talaga ako dito sa networking. Sino po dito yung nababaduyan dito? Ayun o. Diba, sino po dito yung nababaduyan dun sa mga 1 milyon? Alam mo, dati talaga hindi ko talaga maintindihan. Bakit kaya sila gano'n? Di ba, pwede mong pumalakpak lang. Di ba, bakit pa kailangan may mga 1 milyon na gano'n? Tapos, nung nandito na ako, doon ko siya naintindihan na talagang abnormal pala talaga dito. Kaya yung mga nagtatagal dito, mga abnormal lang talaga. Sino-sino dito yung mga abnormal? Ayun, nag-start ako ng journey ko. Actually, si AIM Global is not my first company. This is already my 4th company. Kaya hindi ko na lang iisa-isahin yun. Para sa akin, yung 3 companies na sinalihan ko before AIM Global, they were all learning experiences. Kasi bakit? Doon ko nasubukan na naglayas ako sa amin. Bakit? Naglayas ako sa amin kasi grabe talaga, galit na talaga yung mami ko sa akin. Kasi nangutang ako sa kanya ng malaking pera pang stockist sa previous company ko. Tapos nalugi lang lahat. Diba? Tapos yung pinangutang ko na pera na yun, financing ni mami yung last na sasakyan na natira niya. Kasi last na sasakyan, kasi when I was in college, medyo okay yung buhay namin. Medyo maganda. I was driving my own car, naka-Pajero. Hindi naman yung brand new. Yung mga, ano tawag dun? Yung mga second hand lang na Pajero. But that time, I was still 16. In fairness naman, talagang na-provide sa akin ng mami ko yung extraordinary na life during that time. Pero nawala lang lahat yun. Ang natira sa kanya, isang sasakyan, tapos isang negosyo. I-financing niya yun. Sinanla niya yung sasakyan na yun para lang mapautang at masuportahan ako sa networking na pinasukan ko. Pero nagkalugi-lugi lang yun. Kaya naman, nagkalugi-lugi na, galit na talaga sa akin yung mami ko. Pero yung mindset ko that time, hindi ko tayo i-give up. Bakit? Ayoko talagang mag-nurse. Tsaka ang nakikita ko that time, when I was failing, is ang mga malalaking negosyante, hindi nga sila nag-quit eh. Di ba? Pag nalulugi. Nakita niyo yung mga negosyante sa labas? Pag nalulugi, anong ginagawa? Nangungutang pa ulit para lang magnegosyo ulit. Diba? So, sabi ko sa sarili ko, I will give it tuloy-tuloy. Tuloy lang. Try lang ulit. Dito ko nasubukan, doon ko nasubukan sa previous 3 companies ko na noodles na lang yung pinakain ko in between meals. In between lunch and breakfast and lunch, in between lunch and dinner. Kasi yun na lang yung afford ko. Doon ko nasubukan sa 3 previous company ko na mag 1, 2, 3 ng gym. Sino po dito yung nakatry nun? Be honest, even if others are not. Ayun, di ba? Hindi ko naman pinopromote na mag 1, 2, 3 kayo ng gym. Sinasabi ko lang, kasi experience ko po talaga yun, nung time na yun. Hindi lang talaga halata nung time na yun, kasi syempre kami mga babae may lipstick, di ba? So hindi halatang hindi pa kumakain or nagugutom. Ganon. In fairness, yun yung mga hindi ko makakalimutan talaga. But during those times, sinasabi ko lang parati sa sarili ko, dadaanan ko lang to. During those times, hindi man lang ako nagdrama. Talagang na-enjoy ko habang naglalakad ako papuntang sa kaya ng jeep, habang noodles na lang yung kinakain ko. Alam ko kasi na temporary lang lahat yun. Kahit itin ako yun, naglayas na ako sa amin, di ba? Ako na lang, doon ko nasubukan mag-independent living. Tsaka, pinaka-naging motivation ko kasi talaga, bakit ako nag-networking? Na nasubukan ko yung magandang buhay na binigay ng mami ko, tapos nawala. Doon ako nagkaroon ng Gabriela na paniniwala bilang isang babae. Naniniwala kasi ako na hindi natin kailangan bilang isang babae na kahit na sino para gumanda yung buhay natin. Tama po ba yun? Naniniwala ba kayo doon? Yes! Bakit saan galing yung paniniwala na yun? Dahil minsan lang kami meron, tapos nawala. Kaya naman, nung nakita ko yung networking, dito ko nakita na pwede kong ibalik yung buhay namin na yun. At least this time, kontrolado ko. At least this time, ako yung gagawa, ako yung tatrabaho. Nung pa-quit na ako, kasi napagsarahan ako ng 3rd company ko, na-meet ko yung upline ko dito, walang iba kundi si upline Louie Gascon. Palakpakan naman po nito. So, nag-meet ko si upline Louie Gascon. Sabi niya sa akin, Tani, sa networking ka nadapa, sa networking ka bumangon. Diba? So, yun, na-convince ako that time
Kasi tinamaan talaga ako dun sa sinabi niya na yun. Sabi ko, sige nga, bibigay ko. I will give this one last shot. E naniniwala kasi ako sa law of nature. You always get it on your fourth try. Pang-apat ko kasi na company to. Ayun. Pang-ilan niya naman to. Pero napakaswerte niyo kung unang company niya to. Diba? Kasi ako, kinailangan ko pang daanan yung 3 companies as learning experiences. Kayo, kung first company mo to, nandito ka na agad sa napaka-stable, napakagandang marketing plan at talagang malayo talaga yung pupuntahan ng company. Diba? Ayun, so nag-start ako ulit dito sa A-Global. Ako lang mag-isa. Kasi wala nang naniwala sa akin kasi galing ako sa company na nagsara. But still, ano pa rin, naniwala lang ulit ako sa pangarap ko. Habang nakikita ko yung mga kumikita that time, sabi ko sa sarili ko, ang dami ko pa palang kailangan matutunan. Nung nakita ko yung mga top earners dito sa A-Global, sabi ko, akala ko ang dami ko ng experience dun sa 3 companies ko. Pero nung nakita ko yung mga earners ng A-Global na ang gagaling, na ang lulupit, napaka-humble, kahit ang lalaki na ng kinikita, nasabi ko sa sarili ko, ang dami ko pa palang bigas na kakainin sa networking. And sobrang pasalamat ako kay Upline Louie Gascon kasi pinakita niya sa akin yung bigger picture ng networking and pinakilala niya sa akin si Upline Joseph Lim. At noong nakilala ko si Upline Joseph Lim, narinig ko siya unang magsalita, sabi ko sa sarili ko, eto yung tao na gagayahin ko. One day, magiging ganyan ako. Kasi first time kong makahanap ng tao na kung ano yung sinasabi niya, nag-a-align sa ginagawa niya, on and off ka. Diba? Naniniwala ba kayo doon? Yes! Ayun, ganun ko nakilala, si Upline Joseph Lim. Talagang bumilib talaga ako. Kasi kahit hanggang ngayon, sobrang napakasipag pa rin. Kahit ang laki-laki na ng kinikita niya, napaka-humble pa rin. Walang pagbabago, kahit magkano man yung kinikita niya. Sabi ko, ganun yung gusto ko. Napakasipag pa rin sa pagtulong ng mga tao. Diba? Kaya naman meron tayo ngayong J-Lim Project. It's because of his vision. It's because of his passion. Natulungan tayong lahat. And isa lang po ako sa mga natulungan ni Upline Joseph Lim na maniwala ulit sa sarili ko. Kasi there was a point in my networking career na hindi naman kasi agad magiging successful ka eh. Tama? Hindi naman agad 1 million check eh. Tama? Yes. Diba? Ang dami mo din pagdadaanan. Parang sa totoong buhay, di ba marami ka, mag-networking ka man or hindi, masasaktan at masasaktan ka. Mag-networking ka man o hindi, madadapa at madadapa ka. So, ibig sabihin, kung masasaktan ka na rin lang at madadapa ka na rin lang, piliin mo na yung worth it. And in my case, pinili ko yung networking. Bakit? Kasi nakita ko yung layo ng pupuntahan. Nakita ko yung sarili ko. Lalong-lalo na nung nag-meet ko si Upline Joseph Lim, sabi ko, yan yung gusto kong maging in my future. So yun, pinaglaban ko talaga. And, ayun, looking back, there was a time in my life na talagang nawalan din ako ng kumpiyansa kasi alam mo yung sobrang dami mo ng effort. Sobrang dami mo ng effort tapos wala man lang resultang nakikita. Nakaka-relate pa kayo doon? Yes! May mga ganun pa kayo na experience? Yes! Experience ko rin talaga yun. Alam mo yun. Tapos, ano na ako ngayon eh, 10 years in the industry. O, dekada na. Huwag na natin masyado pag-usapan ng edad. 29 na po ako ngayon. I started at the age of 19. So, isang dekada na po ako dito sa networking. So you could just imagine, during those times, na nagsi 6 years na ako, wala pang nangyayari. Imagine niyo na lang yung pressure sa akin nung time na yun, diba? Kasi mami ko, akala ko yaman tayo, nasa na? Diba? May mga ganun pa sa mga loved ones natin. Nakaka-relate pa kayo doon? Yes! Ang pinagdadaanan nyo ngayon Ayun, yung mga ganon na parang iisipin mo din talaga, tutuloy ko pa kaya do? Pero hindi pag-ingon mo ang layo nakakahiya na talagang mag-quit, di ba? Kasi alam na ng buong bang, yun yung buong kaklase, yung buong batchmate, lahat, alam na nila. Nung nag-networking ka, tapos na-declare mo na din, naliyaman ka dito. Di ba? Kaya wala na talagang atrasan. Kaya ang ginawa ko, tinuloy ko lang talaga. And ganun
that rock bottom, yung grabe na, nasaktan ka na, nilagyan pa ng acid, yung mga tipong gano'n na pain, yung gano'n, di ba? Yung, hindi naman yung literal, di ba? But, you know, there comes a point in your life when you hit your rock bottom. Sometimes, or most of us, we fear that. But kung ako ikaw, or based on my experience, that moment when I hit rock bottom, doon ko nakilala kung ano pa talaga yung pwede kong gawin sa buhay ko, at kung sino pa talaga yung hindi ko pa nalalabas. Kasi when I hit rock bottom, doon talaga ako mataw ng todo. Doon ko talaga binigay yung best ko. Lahat, there comes a point in your life na lahat yung mga inatinan mo na training, napaka-importante na umaattend ka ng training kahit paulit-ulit yan. Kasi kahit paulit-ulit mong ina-attendan, iba-iba na tututunan mo niyan. Nakadepende yan sa level. There comes a point na, alam mo yun, all the dots will connect. Lahat ng mga training na natutunan mo, lahat yung mga motivation na narinig mo, magko-connect lahat yun at wala kang ibang gagawin kundi hahataw ka para sa pangarap mo. Kasi kasi madi-discover mo na yun lang pala talaga yung pinakakailangan para ka talaga yumaman sa negosyong to. At nung nangyari yun sa akin, that time, nag-online na kami noon. We started our online marketing 3 years ago. 3 years ago, pero hindi naman ako agad ganun kahataw. Nagkataon, meron na akong grupo noon, may left and right na ako. Natutunan ko yung online marketing sa walang iba kundi ang aking online mentor. Palakpakan naman natin si Upline Sunny Boy Aldas. Siya po talaga yung nag-all out ng turo sa akin dito sa online marketing. Doon ko natutunan sa kanya halos lahat yung mga alam ko sa pag-online. Humataw po talaga ako sa online, mga last quarter of 2015. Mga almost or more than a year na po kami noon na nag-o-online. Ano ibig sabihin ng humataw? Ginawa ko talaga yung basic. Ano ba yung basic? Mag-add, mag-invite, mag-present, mag-close ng deal, mag-follow up. Yun lang. Yung 5 fingers na yun, ginawa ko yun araw-araw for straight 30 days. Kahit nasa CR ako, nag-o-online ako. Oo, kinakatulugan ko na yung cellphone ko, ginigisingan ko yung cellphone ko, ganun ako, nabaliw, ganun ko, binaliw yung sarili ko. Ganun ako humataw nung time na yun. And in fairness dun sa straight 30 days na yun, after a month nun, 8 yung naging direct ko sa online. Nang malapit dun, 2 dun sa naging direct ko, nandito sa loob ng kwartong ko. Nag-for good na. Pwede ba natin patayuin si partner Raymond at si partner Dennis? Palakpakan naman po natin sila. Mga dating OFW po sila na ngayon nakauwi na sila for good. Nung pag-uwi nila dito, both sila nag-6-figure income. Diba? So sila yung mga OFW na umuwi na hindi nakadepende sa sahod. Diba? And ang taas ng kumpiyansa kasi, bakit? May AIM Global, may negosyo. Aside from my 6-figure savings, may negosyo. Diba? And meron pa po dito, basta may mga, ayun si partner Kim po kanina, isa sa mga pioneers yan, ng mga OFWs, na naniwala po sa grupo po namin. Meron pa akong isa sa mga bago kong directs, andyan din si partner Ann Videl. Yan, kaway ka naman, part. Ayan. Ayun, nung nakita ko yung online marketing, ang dami kasi nilang mga pamilyado. Nung nakita ko yung online marketing, dahil galing ako sa broken family, aside from mabilis at madali kumita ng pera, nagkaroon ako ng misyon sa buhay ko. Kaya talaga, hindi ko talaga tinantanan. Kaya kahit na anong sabihin ng iba na, no, especially during those times na nagsisimula kami sa online, ang daming, medyo mataas talaga yung, tawag doon? Resistance sa online. Kasi daw sa online, ang hirap magpa-duplicate, mataas yung attrition rate, ganito, ganyan, mabilis magpa-join, nawawala lang din yung tao. Sabi ko, during those times na naririnig ko yun, one day, I will prove that wrong. Gusto ko kasi yun, every time may mga nagaganon sa akin, hindi mo kaya yan, mga ganon. Pag may mga naririnig akong ganon, talagang sinisindihan talaga yung pet ko na i-prove talaga na kaya talagang gawin. Kasi kaya naman talaga lahat gawin.
gawin. Tama ba? Yes! Diba? Parang pangarap lang yan eh. Una, imposible. Pero pag ginawa mo lang talaga, nag-focus ka lang talaga, darating ang araw, makukuha at makukuha mo talaga. Diba? Ibibigay at ibibigay talaga sa'yo. Kaya naman, ngayon, fast forward po natin, after 3 years of doing online marketing, sobrang napaka-smooth na po talaga ng flow. Lalong-lalo na nung last year, when I became part of this family. Nung nag-start po ako dito sa Jaylin Project, dito po talaga sobrang gumaan yung buhay ko. Palakpakan naman po natin, pinakamalakas na palakpak para sa Jaylin Project! Napaka-thankful ko po talaga. Thank you is an understatement. Kasi talagang dito ako nabuo as a person. Dito, hindi ko ma-express eh, but kulang yung words. Basta, sobrang, kaya ngayon, sa nangyayari sa akin, ang pinaka-gusto ko lang gawin is ibalik ng ibalik sa dito, sa family na to. Kung ano man yung buhay na meron ako ngayon, hindi ko ito ma-achieve kung wala yung Jaylin Project. Kaya sobrang pasalamat ko talaga din kay Upline Joseph Lim. Kasi siya talaga yung nag-guide sa amin. Ang dami kong, lalo na sa ngayon, ang dami kong mga, hindi na kailangan pagdaanan ng pagkakamali dahil nasasabi na niya na ito yung gagawin mo, na gano'n. Ang sarap pala pag may mentor ka, na i-guide ka talaga. Na-experience niyo po ba yun? Diba? Dito sa Jaylin Project, sabi nga ni Upline eh, diba? Ang dami-dami dito, hindi ka naiintindihan ng family mo. Ang dami-dami dito, minsan naghihiwalay pa kayo ng boyfriend mo or girlfriend mo, diba? Minsan nalalagasan ka ng mga friends sa labas. So, even if ang dami-daming mga taong nawawala sa buhay natin, as long as may Jaylin Project, tayo po yung tatayong family sa lahat ng mga nag-i-aim global and sa lahat ng mga sumasama sa atin na nawawalan sila. Mawala man ang mga tao sa labas, nandito naman ang buong Jaylin Project, mamahalin at tatanggapin ka at sasamahan ka para makuha mo lahat ng mga pangarap mo. And yun na nga, dahil sa AIM Global, naging millionaire circle ako, nakabili ako ng first car ko, Toyota Fortuner na 2014 model. Brand new yun, first time ko yun. Dahil dito sa AIM Global, nakapag-travel ako sa Hong Kong, Singapore, Macau, sa mga like Boracay, El Nido, Palawan, yung mga tourist spots dito sa Philippines, sa Bohol, gano'n. Dahil dito, nagkaroon ako ulit ng kumpiyansa sa pagkababae ko na kaya-kaya pala talaga ng isang babae na yumaman sa buhay na to. Kasi talagang iba pag babae ka, tapos kumilita kang pangbarako. Iba talaga. Hindi mo kailangan mag-settle for less. Because you know what you deserve. Yes. Diba? Yun. Ngayon, nung start ng 2016 January, doon ako nag-start kumita ng 6-figure income. Nung nagkaroon ako ng 8 directs, doon ako shoot ng first 100,000 ko. And yung 100,000 na yun, sa buong 2016, nagtuloy-tuloy yun. Naging 120, 140, 150, 170, 200, 230, 250. Pinakamalaking kumita last year was 320 in 1 month. Grabe. Tapos, bungad ng taon na to, 2017, January, kumita agad ako ng 420,000. Tapos, eto na po ngayon, nung birthday ko. Birthday namin ni Don Bade nung July 9. So, nasanay kasi ako nung birthday ako, nung bata ako, nag-expect talaga ako ng regalo. Expect ako ng regalo. So, ngayon na, 16 years old na ako, hindi na ako magre-regalo, di ba? Ako na nagregalo sa sarili ko. Sabi ko, sige, pagtripan ko nga yung sarili ko, regaluhan ko naman sa birthday ko. So, yun yung napagtripan ko sa sarili ko, niregaluhan ko ako ng 1 million na cheque dito sa AIM Global. And kahapon lang na-claim ko yun. In fairness, kahapon, grabe talaga, iba pala yung buhay ng artista talaga. Hindi pala talaga yun madali. Alam mo yun, every move mo, sinushoot. Ganon, mararanasan nyo din yun pag nag-end ka
ng 1 million. Di ba? Napaka-fulfilling, napaka-rewarding. Why? Dati, hina-hashtag ko lang, hashtag ko lang yung 7-figure woman. Yet, yesterday, nagkatotoo po yun, yung hashtag na yun. Naniniwala po ba kayo sa law of attraction? Yes! Naniniwala po ba kayo na kung ano yung kayang abutin ng mind nyo, yun ang destiny nyo? And kung nakakaya yun abutin ng mind nyo, yun ang katotohanan. It only takes time, hard work, consistency para magkatotoo lahat ng mga naaabot ng utak mo na yan. Diba? Kasi there was, sabi ko nga dun sa post ko, I can still remember the days when I prayed for everything that I have right now. Pinagdasal ko lang po talaga to. Kaya, sa lahat po ng mga babae, may mga babae ba dito? Malamang, ang dami, di ba? Palakpakan naman natin ang mga kababaihan. Huwag kayo mag-alala mga boys. Meron din kayo. Kahit ko lang yung mga babae. Di ba? Bias lang ng konti. Pero konti lang naman. Ayun. Sa lahat ng mga kababaihan, pinagdaanan ko kasi yun, nawawalan ako ng kumpiyansa sa sarili ko, hindi ko alam kung ano talaga yung kaya kong gawin. Hindi ko alam kung ano yung purpose ko, nawala yung self-worth ko bilang isang babae. Alam niyo yun, hilingin niyo lang ulit, ipagdasal niyo lang ulit kay God. Diba? Tanong niyo lang ulit, Lord, ano ba talagang purpose ko? Bakit ako nandito, Lord? Gusto kong maging ganito. Gusto kong maging independent woman na ganito. Ang pinoproblema ko na lang sa araw-araw is kung ano yung isusuot ko. In fairness, yun talaga pinagdasal ko. Gusto kasi ano ko kikay. Kikay talaga ako ng college. Nung nag-networking ako, kaya ako ganito, medyo boyish. Kasi nag-adapt ako, kasi kailangan dito popoy. Sabi ni Upline Mylene Ebdani, kung maarte ka, tanggalin mo muna lahat ng arte mo bilang isang babae. Kung gusto mong yumaman sa networking, ibalik mo na lang yan pag mayaman ka na. Sabi ni Upline Mylene Ebdani yun. So yun, tinanggal ko talaga yun. Pero pinagdasal ko talaga na, Lord, sana dumating yung time na ang poproblemahin ko na lang sa araw-araw is kung ano yung isusuot ko, ano yung hair ko, tapos mag-make-up ako, tapos magkikikay-kikay ako. And alam niyo po ba, because of AIM Global, because of J-Lead Project, nahanap ko po talaga yung sarili ko. Kaya, sa lahat ng mga kababaihan dito, sige tuloy na lang po. Sa lahat ng mga kababaihan dito, never ever believe that you are inferior. Never ever believe that you are worthless. Never ever believe na fans club ka lang. Never ever believe na hanggang side ka lang. Hanggang bleachers ka lang. Hanggang cheerer ka lang. You can always be that woman na pinapalakpakan. You can always be on top. Di ba? You can always shine. Pag maniniwala ka lang ulit sa sarili mo at kung ano yung kaya mong gawin. Di ba? Ibabalik mo lang yun. Kasi pag nabalik mo yun, kaya mong gawin kahit na anong, kaya mong abutin kahit na anong pangarap. I tell you, nangyari po sa akin yun. And yun po yung nangyayari sa akin ngayon. And syempre, sa mga kalalakihan naman po na nandito, ano na given na po sa inyo. Why? Ilan sa mga top earners ang mga lalaki? Diba? Tignan nyo nga yung top 20 ng AIM Global. Ilan mo naman dyan yung babae? Diba? Pero, naranasan mga lalaki. So, ibig sabihin, ano na yan? It's a given. Diba? It's a proven and tested fact na ang mga lalaki talaga, yung mayaman talaga sa negosyong to. Diba? Kailangan mo lang talagang magpakalalaki. Diba? Kailangan mo lang panindigan. Babae ka man or lalaki. Sabi ko nga sa pagyaman, hindi naman importante kung babae ka or lalaki. Ang pinaka
mangyari. Kayo lahat, i-claim nyo na. Alam niyo na dati, every time nakakita ko ng success story, parang hindi ko lang sinasabi sa sarili ko, darating din yung time, ako naman yung next. Darating din yung time, ako naman yung mag-share dyan. Darating din yung time, ako naman yung pakikinggan na story. And every time, nakaupo ako dyan, merong ibang nakatayo dito. Ang parati ko lang sinasabi sa sarili ko, okay lang yan, pinapaganda mo pa lang yung success story. Sabihin mo yan sa sarili mo, every time na nahihirapan ka, every time na nare-reject ka, every time na hindi naniniwala sa'yo yung mga taong inaasahan mong pinakaunang maniniwala sa'yo, sabihin mo lang, okay lang yan, pinapaganda mo lang yung success story mo. Diba? Kasi lahat ng success story may struggle talaga yan, may pain talaga yan, may kaakibat na hirap. Yun na kaya nga naging success story. Basta ang pinaka-tip ko lang po talaga sa inyo, habang nasa struggling stage ka, huwag ka talagang magdadrama. Okay lang na umiyak pag nag-share ka na ng success story mo. Diba? Pero habang nandyan ka sa sitwasyon mo, na nire-resolve mo lahat, yung mga challenges, yung mga ganun, ang gagawin mo lang talaga, hahataw ka lang talaga ng hahataw. Yun lang talaga yung pinakasikreto doon. Kasi darating talaga yung time na ibibigay talaga sa'yo lahat yung mga pangarap mo pag naging tamang tao ka na para din sa pangarap mo. Ayun. And sa lahat naman po dito ng meron kayong sino po dito yung mga nag-o-online? Ayan, palakpakan naman po na, pinagdama niyo pala. Ayun, tuloy-tuloy lang po natin yung pagtulong sa mga OFWs. Ang dami-dami pa po nila. Alam niyo po ba, ang dami-dami pa po mga OFWs all over the world. Nag-aantay lang sila sa'yo. Nag-aantay lang sila ng tamang tao na magpuprove sa kanila na totoo talaga itong negosyong to, na totoo talagang tutulungan natin sila. And tayo yun. Tayo yun ang tutulong sa kanila para mas marami pang OFWs ang makakauwi dito for good. Sasabay ba kayo? Yes! Tiniwala ba kayo? Yes! Na kayo naman ang susunod? Yes! Nayayaman? Yes! Yes. Diba? Madali lang naman ni Mama. You know what? Kung nasaan man ako ngayon, madali lang para talaga yung Mama. Tanungin niyo ako paano. Tutulong ka lang ng tutulong sa lahat ng mga tao kaya mong matulungan. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng matay. Hindi mo naman kailangan magkaroon ng 1,000 downlines agad-agad. Kung meron na kayong 2 downlines, tulungan mo yung 2 downlines mo na yan. Kasi pag yung 2 downlines mo na yan, na-equip, naging leader, kayang magbigay ng 10,000 downlines pa sa'yo. Tama? Diba? Start where you can with what you have. Because from where you are right now, gagawin mo lang yung best sa pagtulong sa lahat ng kaya mong maabot. Yung maaabot mo mas malawak pa. And every time, mas lumalawak yung mga tao na tutulungan mo, mas dumadami yung mga tao na tutulungan mo, I tell you, garantisado po, lalaki ng lalaki yung check-in mo dito, lalong-lalong na yung resulta mo. Last na lang po, excited ako kasi, kailan ko ba yung i-reserve? This month lang din, bago ako mag-birthday. I-reserve ko na yung aking second car. A Ford Mustang na red. Grabe! It's worth 3.2 million. Grabe! Bakit grabe? Kasi naalala ko lang dati, di ba? Nakwento ko kanina, nag-1, 2, 3 lang ako ng jeep. Tapos ngayon, dahil dito sa A Global, dahil sa J-Lead Project, pabili na ako ng pangalawang sasakyan ko. Grabe talaga. Sobrang nakakapag-inabot balahibo. Sobrang surreal. Hindi ako halos makapaniwala sa sobrang bilis ng mga pangyayari sa buhay ko. Pero ganun pala talaga. Pag hindi ka lang nag-give up sa mga pangarap mo, darating talaga yung time na kung mabagal ka man sa first, kasi inaayos mo pa yung character mo, kung mabagal ka man sa first, kasi nilalet go mo pa yung mga baggages mo, kung mabagal ka man sa first, kasi tinitrain mo pa yung sarili mo, ina-equip mo pa, darating ka talaga sa point na aabot ka sa tinatawag na fast lane. Fast lane to your dreams. Pag umabot ka sa tinatawag na fast lane to your
yung mga tao sa harapan mo. Parang yung income mo, grabe na ako sa income ko. Last week, nag-encash ako ng 1M noong July 9. After a week nun, may 100 plus ulit sa DTC ko. Grabe talaga, global. Ang pangarap ko lang dati, mag-income ng 100,000 per month. Pero ngayon talaga iba. Iba yung buhay na binibigay ni Global. Kaya, sa lahat po ng mga nandito, kaya nyo rin po ito. Let me be a living proof na habang nandyan ka at pinaglalaban mo yung mga pangarap mo, you always get a shot to making it a reality. Yes. Wag na wag ka lang talagang titigil. Umapit ka lang talaga. Diba? Always remember, pag andun ka na sa mga nahihirapan ka na, remember why you started in the first place. Diba? Tandaan mo lang, panghawakan mo lang yun. Kasi darating ka talaga sa time na mabibili mo rin yung sarili mong sasakyan. Diba? Mag-e-encash ka rin ng iyong first million na cheque dito sa AIM Global. Diba? And pagdating ng time na yun, imagine mo na lang kung ano yung mga kaya mong bilhin para sa mga mahal mo sa buhay na dati hindi naniwala sa'yo. Diba? Sabi nga if you want to be successful in this life, you have to withstand being misunderstood for a long period of time. People will misunderstand you, hindi ka nila maiintindihan. And you have to accept that. Hindi mo kailangan i-force sa kanila, yaman na ako dito, hindi nga eh. Hindi nga niya yung makikita. Di ba? Ang pinakagagawin mo para maniniwala sa'yo yung mga mahal mo sa buhay na totoong yayaman ka, magpayaman ka talaga. Di ba? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Di ba? Hatawin mo na ng hatawin yung negosyo. Mapa-online man yan, mapa-field man yan, parehong tao lang yan. Tutulungan mo lang na magbago yung buhay. Di ba? At gagawin mo lang yun araw-araw, paulit-ulit lang yun. Hanggang sa dadami ng dadami yung mga tao mo, lalaki ng lalaki yung kita mo at boom! Before you know it, nakuha mo na lahat yung mga pinapangarap mo. Kaya talaga mayroon po yung mga sarili nyo. Ayun. So, thank you so much po sa pagpunta niyo po dito. Again, palakpakan niyo naman po ang mga organizers ng event na to. Grabe, sobrang galing. Yun, at last na lang, yung pinakamalakas mong palakpak para sa mga pangarap mo! Yes! Thank you so much po, and good morning! Meron mo yung palakpak para mga pagpanya! Morales! Grabe! Apply ang mga mistakes. Certificate in the stage. The certificate of appreciation is given by Upline Tanya Morales for successfully entered her experience and life story about his different work journey and talent project at M Global. Yes! Palakpak naman kayo dyan! Yan, maraming salamat po! Grabe! Busog na ba? Inspired ka ba? Ready na?